So wala tayong bosina. So check natin bakit ayaw talaga. Tapos siranin yung ating tail light. Stock up. So lalagyan natin ng mga WD-40 naman. Natanggal ko na yung cover ng ating motor, yung cover natin dito sa may head. Ang screw niya ay dito 1, 2, 3, and 4 para matanggal natin yung cover dito. And then dito tinanggal natin yung ating top cover ng ating ating headlight. Tapos upon checking nawala yung bosina ko, so tinanggal ko to para test natin buo yung ating switch. So tinanggal ko to. So ang kulay ng switch natin dito is pink and black. Ito yon, pink and black. So kung kayo ay nagkabit ng domino switch or kahit stock na Mio switch, pink and black, kumbaga black pink in your area. Ayan, tapos i-open natin. Dali lang, medyo mahirap. Isang kamay. Okay, so nabaklas natin. So ang gagawin natin, meron tayong tester dito. Lalagay natin sa 200 ohms. Check natin yung continuity ng switch. So kapag ito short mo, nag-zero siya. So itutusok lang natin dito kung kagaya ko kayong walang LED light. Ayan. Tutusok natin dito. Then pipindutin natin ang ating switch. Sabihin pagka umandar yan, zero out, okay yung ating on switch. Ayun. So pumalo siya. Ayan, pag pinipindot ko yung bosina. So meaning wala tayong problema sa switch, hindi siya corroded or ano. Ayan. Okay. So zero out na natin to. Ngayon ang nakita ko lang problem sa kanya kanina is yung connection ng aking horn. Ito siya kanina. Nakita ko siya kanina corroded. So lilinisin ko lang to saglit, then i-connect natin. Babalik natin yung kanyang connection. Then maglalagay tayo ng shrinkable tube. Marami itong nabili natin sa Shopee. I think yung black yung gagamitin natin dito. Medyo malaki. Or pwede rin yung blue. No? Blue na lang. So, medyo masikip. Medyo masakit ang aking talyer. So ito lang, iduduktan ko lang uli ito. And kakaskasin ko muna ito ng plais sa atong kabila. Kasi may possible na naglulus yung ground connection natin, kaya nawawala yung ating bosina. Okay? Dali lang guys. So kung tayo ng heatsink, sa mga kagaya ko na nakabili ng second hand, i-check nyo muna yung connection ng cord nyo kung corroded. Pero pan-checking kanina, corroded siya masyado.
heatsink na. Parang dito. Dodoblihin ko na lang. Meron akong malaki. Meron tayong maliit. Sige natin malaki yung pang-doble mamaya. Kasi hindi ko sure kung magkakasya siya eh. Pinakas natin yung todo. Yan yung kabila, ganun din natin gagawin. Fitin lang natin. Shrinkable tube din lalagay natin. Ay! Hindi na mag-maintain pala ng motor ano. Kaya sinasabi ko hindi makasya. So, patutulan na lang natin. Siya pagkakulanin, hindi naman kasi yung troubleshoot natin. Okay. So, ito kasi natin. Basic lang pala ng problema ng busina, no? Pero ilong-talilong ako kanina. Paano siya ayusin? Yan. So, ulitin na natin. Ouch! Okay. Testing. Ay, tuktok natin. Kinaskas ko muna yan. Para maayos yung kanyang connection. Kasi nakaredy na yung heatsink. Ito, lalagyan ko ito mga electrical tape. So, para matesting mo rin to, kung buo, kuha ka ng wire. Bunutin mo muna siya. Naka-screw naman siya rito. Ayan, bunutin mo lang siya and then ilapit mo siya sa battery mo. I-jug mo lang siya or temporary kabit mo lang para malaman mo kung tutunog siya. Pag tumunog siya, sabihin goods yung busina mo. So ngayon ito, nakita ko kanina, very crowded to. Kaya yung titignan natin ngayon kung gagana na siya. So yun nga, tinester ko kanina, blackbook yung connection niya rito. Ayun, titignan natin kung tutunog siya. Mangat. So ayan, susiyan natin. Parang pa ibang air. Ayan, testing busina. Okay. So, meaning success. Sasara ko na lang. So, ganun lang guys. Pagka DIY nyo